James, can I see that? Yes. Wow. Barakuda ni James. Ang dami. Rumpi ha. Dahil ulam nila. Ayan guys, may nakahingi tayong rumpi or barakuda. Kasama sa silong natin yan guys. Si B1 meron din. Marami sa silong guys ngayon, maraming barakuda. Masarap itong sinabawan, prito, pangat, daing yan. Ito, huwag may silong. Meron pa. May kinukuha silang ayan. Yan. Nakasama sa malalaglag sa bodega eh. Laki niyan, bro. Ayan. Malaki. Kanya-kanyang tago para may ulam sa mga darating na araw. Daig ng masinop ang masipag. Ayan guys, may ulam na. Libre lamang, mahal ang kilo nito guys. Barakuda, rumpi, ano pa isang tawag dyan? Sugon, yun. Marami-rami to. Oy! Purong-puro talaga. Walang. May ebidensya na guys. Ayan. Ang tingnan natin ay tuna. Yan guys. Malaking tuna yan. Dalawa sila. Yellowfin na 3.5 yung isa. Tuna pa rin. Ayan. Dito guys kasi nakasanayan namin na tawagin pagka ang isda ay 10 kilos pataas, tuna ang tawag namin. Pero pagka mga 3.5, 1.5 to 5 kilos, yellowfin lang. Pero isa lang po yun guys. Ayan. Nakikita yung nakaitim na yan, nakamaong na yan. Yan ang ating fishing master mula sa Bantayan Island sa Cebu. Parang, yan, napakilala ko na yung ating fishing master mula sa Bantayan Island. Sa taas ay mga taga-barangay, Barangay Ukoy. Yan, Barangay Ukoy. Good morning sa inyo lahat dyan. Ayan, yung ating fishing master, kita nyo kanina, siya yun nandoon na sinasabi ko na nakaitim na nakamaong. Siya yung fishing master. The all-around fishing master, guys, kasi pagka may mga pulit-pulit yung lambat, nandun lang agad siya, nagtatahi na siya, nag-ahayuma. So, ganyong ka-hands-on yung ating fishing master, guys. Kaya, nakakatuwa naman, tsaka talaga good example talaga siya sa mga tao niya. Kaya naman, kita nyo, ang ating mga kasamahan dito ay alerto. Pagka sumigaw na yan, sigurado kayo dyan. May kalalagyan kayo. Joke lang. Good morning mga kasimangis na. Tayo ay area na naman ngayon ng silong. Ayan, nandito na yung ating skip lawagan. Nakailaw na siya. Unti-unti na tayong tumatakbo palayo sa kanya guys. Kasama niya ang ating fast craft guys. Ayan. Nakailaw siya. Dahan-dahan lang ang takbo ko gaganito guys para sa ganon hindi mabulabog yung ating silong na isda. So ngayon naka-pwes na yung mga kasimang isda natin dito. Ayan si Maestro. Pinakita ko lang sa inyo guys kasi usually naman lagi namang ganun. Paarya kami, although talaga hindi nyo ma-appreciate kung nasaan yung
inaaryahan natin. Kaya paputol-putol na lang ang binibigay ko sa inyong clip, video clip para sa ganon ay hindi kayo maboard manood guys. Ayan. Mamaya, pag bitaw nito, kukunan ko na lang ulit. Thank you. Good morning sa inyo mga kasimangista. Ito guys yung silong natin sa fish finder. Yan. Hindi ganun kalaki ang katulad nung nakaraan. Halos mapuno yung ating fish finder. So sa ngayon, hindi ganun kalaki siya. Pero okay na ito. Pwede na ito. Dito rin sa isang fish finder. Ito rin, isang fish finder. Mas malaki na yung screen nito guys. Yan, tumatapat yan sa ating barko. Kaya nasasabi natin may silong. Pero sabi nga pag medyo kalat yung isda, sa mga palibot pa niyan, meron pa yang kasamahan. Good morning. Ito naman guys, sa sonar. Yan naman sa sonar guys. Ayan, tumapat sa kanila. Yan yung sa sonar natin guys. Maganda indication sa kanila sa tapat nila guys. Guys, naka-pwesto na dito ang ating maestro at ang mga tao natin guys kasi yung pinakita ko sa inyo kanina guys na mga object sa sonar at saka fish finder ay ayan, umarya na guys. Talaglag na yung main skip natin guys. So total lagnig talaga guys pagka ganito. Hindi pwedeng maliwanag ang ilaw mo kasi kakalat yung isda pag nakakita sila ng liwanag. So ngayon, itong ating ayan, yung dalawang yan, ating fast crab, tsaka lawagan, yan yung kukulungin ng ating pangulong o ating barko dahil nasa tapat nila yung mga isda nating inariyahan na sumulong sa atin kanina. Ayan guys. Dalawang ilaw na yan lang. Iikutan na yan ngayon. So, puntahan naman natin ngayon sa pilot house or sa puente para makita niyo kung paano nakukulong yan sa pamamagitan ng sonar guys. Yan ang ating ano. Yung mga kadena, snap ring. Unti-unti yan nalalaglag para iladlad ng ating main skip guys. So nakikita nyo man to sa during daytime. So more or less alam nyo na kung paano. Sa mga bago lang po sa ating Facebook page sa YouTube channel, ganito po ang pag-area ng silong sa madaling araw guys. Let's go, punta tayo sa puente para makita natin kung nakukulong yung object na tinatarget ng ating sonar. Good morning! Ayan. Ito lang yung object, maliit lang inaaryahan natin ngayon guys. Pero nakukulong siya. Ito yung daan ng barko, yung padjak ng hélice niya, ayan. Yan yung lambat. Ito yung lambat natin. Mamatay-matay siya. Oh. Ito yung object, which is maliit lang. Ayan. Kalahati! Kalahati! Mamatay yung sonar. Kalahati na yung lambat guys na nailadlad ngayon. So, ganyan yung pag-area. Kailangan mo makulong yung object na nakakita ng ating sonar. Hindi kagandahan yung indication pero malaman natin ito mamaya.
Yung maliit na yan na ilaw na yan yung ating main skip. Dito sa side na to, itong dalawa, ito yung skip natin na nag-ilaw. Yung isang siya patch crack dahil dalawang ilaw yan. Yan, yung maliwanag, yun yung ang ating skip lawagan o yung nag-iilaw ng ating silong. Kwenta na lang ang ating lambat guys. Yan yung itsura niya sa gabi, sa madaling araw. Balik tayo doon. Hindi na lang ang lambat guys, malapit na malaglag. Oh, yan ang pinakahuling portion ng ating lambat guys, yung triangle na yan. So, kaya natin ito guys, mamaya kung may mahuli tayo, medyo madilim pa ngayon. Later on, I will show you some clips dito sa aryada natin. Ayan guys, medyo madilim talaga kaya hindi ako masyadong nagpapahaba ng video pagka sa silong kasi para hindi boring yung panonood nyo guys. Ayan. Ayan ang ating main skip na naghihila ng lambat. Malapit na tayo. Nakailaw siya. Dito yung ating local crew na maghahagis ng lubid para mabira yung ating snap ring para magpapalalim ng ating lambat guys, para masakop or makayod yung ating ang ating isda na inarihan. Thank you. Medyo madilim talaga. As in talagang madilim. Approaching na yung ating main skip guys. Ihagis na yung lubid para mag-connect sa ating main winch guys. Para mabira sila. Ayan. Dudugtong yan sa kable para mahila ng ating main winch para mapalubog ang ating lambat. Yan. Nandito yan guys. Binibira na yan guys ang ating kable para mapalalim ang ating lambat guys. Ayan. Okay, ayan guys, mamaya ulit pag lumiwanag na para makita nyo ang kabuuan. Para hindi kayo masyadong maghintay sa tagal ng ating video na matuloy ang inyong nakikita. So, yun yung idea kung paano inaarihan yung mga silong sa madaling araw guys. Madalim talaga. Kakaiba. Ayan, medyo namamatay-matay ang ilaw, namamatay-matay ang ito, kakalat ng isda guys. Wala silang ng reference o yung sinusulungan.
Yan, once again, good morning mga kasimangis na. Tabayan natin to at pag lumiwanag, makikita natin yung isda natin. Yan, nag-ilaw si official, oh. Sino-check yung mga aparatos natin. Yan. Good morning guys, ito yung sabi ko palagi na snap ring na kung saan nakakonect yung ating mga kadena. Ayan, kita nyo guys. Yan yung snap ring guys. Ayan. Nakakonect yung ating mga kadena. Tapos sa kadena, nakakonect naman yung ating lambat. Yan, kita nyo tinuhog siya ng kable na yan. So yung kable na yan, yung nang bumibira, snap ring na yan para lumalim ang ating lambat. So ang bumibira naman dyan guys ay etong ating main winch. Yan. Bumibira yan para yung kable ay ma-roll ulit dyan, maibalik dyan. Nilaladlad muna and then pag binira na yan, lalalim na yung lambat natin. So yan yung snap ring na sinasabi ko sa inyo. 100 plus yan guys, 100 plus yung piraso yung snap ring na yan. Yan. So pagka ganyan sarado na yan, wala nang lalabasan na isda. Close na yung ating lambat sa ilalim. Ganyan yung sistema guys. Start na sila ng power block ngayon guys. Pagka na-close na yung ating zipper na yung lambat na yan, nandito na lahat sa ibabaw yung ating snap ring, saka lang sila magsisimula mag-power block. Meaning, close na yung lambat, pwede nang birahin, pangat yung ating lambat. Ayan. So, it takes about mga 2 hours na naman. 2 hours yan bago may sampalat yung lambat. And then, kung may huli tayo, abuti ng 3 hours to 4 hours kung depende sa dami ng isda na nahuli guys. Ayan. Aga pa lang. Bumitaw kami ng mga 5:50. 4:50. Ay, alas 5 na yata. Alas 5 na madaling araw kami ay bumitaw na umarya. So, ngayon, eto na. Simula na sila ng power block. Main charge yan guys na nagre-release nung snap ring na yan. Natanggal dyan para mabira yung ating lambat kasi nakakonekta nga yan sa lambat natin. Kita nyo yan dyan. Connected siya sa ating kadena. So, bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, ito po yung tinatawag nating power block na siyang bumibira sa ating lambat para ito ay may akyat. Ayan guys. Ang ating lambat guys ay kulang-kulang na 1 kilometer kasi mas malaki yung ginagamit namin na lambat dati, nasa halos mga 1 kilometrong haba nun. At may lalim na 200 fathoms kaya maganda yung kayod ng lambat guys at magandang ihuli ng isda kasi kahit kailaliman na dadala yung isda. Tinutulungan yung power block ng ating fast trap. Ayan, siya humihila ng pataw palapit dito sa ating malapit na ito para hindi mahirapan yung power block para birahin or hatakin pataas yung ating lambat. Stay tuned lang mga kasimangis sa mga 2 hours to bago umakyat. So, hintay-hintayin lang natin na makita natin yung isda na inarihan natin. Hindi naman kalakihan na katulad ng dati. Sana lang pagkaloob sa atin. Ito namang isang ito, sa Abaflex ang tawag dito. Siya naman ang in charge dyan sa paghibira ng pataw. Yan dilaw na yan guys, yung pataw na tinatawag or
floater ng ating lambat. Yan ang floater ng ating lambat, guys. Kung bakit lumulutang ating lambat kahit na binibira ng main winch yung kable na nakakonect sa ating lambat. So, para manatili silang nakalutang yung lambat, yan yung tinatawag na pataw, yung kulay dilaw, guys. Ayan namang isa ay Abaplex, yan maliit. Yung malaki naman na bumibira ng lambat ay Power Block. Para po sa kaalaman ng ating mga bagong followers at subscribers yan. Thank you. Good morning. Unti-unti na nga po lumiliwanag guys ngayon sa ating kapaligiran. Medyo may konting ulap-ulap. So, sana makalipad kami mamaya para makapaghanap kami ng grasya ulit para may maarihan kami. So nandun sa ating part na yan, ang ating main skip. Yan pong humihila ng ating lambat para ito ay mailaglag during aryada. At siya rin po ang humihila sa ating barko kapag kailangan i-align sa hangin or pagka ang ating lambat ay dumidikit sa ating barko o ang ating kable ay dumidikit sa barko, kailangan hilahin nito para sa ganon maiayon at hindi gumasgas yung kable natin, hindi sumabit yung lambat natin sa ating hélice sa ilalim. So, kung kailangan iharap yung ating barko sa hangin or sa alon, ito po ang nagiging timon ng ating barko kasi naka-full stop tayo, nakapara tayo. So ngayon, ito yung trabaho niya. Siya yung mag-a-align sa atin para hindi tayo masyadong disturb ng alon or ng hangin. Ayan. Thank you guys. Ayan po ang isang kaalaman na gusto kong may parating sa inyo dito sa International Commercial Fishing. Tuloy-tuloy po tayo guys at hintay-hintay natin mamaya kung gaano karami itong ating nahuli sa ating pinarihang silong. Good morning sa mga isda. Ito nga po ang inyong simang isda, the original. Pilit na ginagaya pero sabi nga, original is always the best. Thank you. Good morning. Ayan guys, nandito nga tayo sa ating helipad. Kasama natin ngayon si ating helicopter na si Hornets. So medyo sa tingin ko naman pliable naman at hindi naman ganong kadami ng ulap at wala naman mga ulan-ulan or subasko sa palibot. At ang kagandahan guys, may nakikita na akong pumipisik-pisik dito sa loob ng ating lambat, which is a sign, a good sign na meron tayong nahuli. So ayan, ganyan ang itsura niyan sa ating kapaligiran. Ayan, may mga pumipitik-pitik na. Thank you Lord, sign na may blessing tayo na sasalukin mamaya. So, sa ganito po sa International Commercial Fishing, kailangan may diskarte ka, may panalangin para i-bless tayo. Kahapon, hindi kami naka-area ng kawan kasi medyo mailap at medyo kokonti yung grupo na nakita natin at marami tayong party line. Yun, may pumisik na. Meron tayong mga karaming boats dito na kasama, kaya ayan. Buti na lang sinilungan tayo ngayong gabi. Kanina madaling araw na inarihan natin. So ganito ang laban dito guys. Minsan wala, minsan meron. Minsan pag bumuhos talagang grasa mula sa ating Panginoon ay talaga namang umaapaw, liglig at siksik liglig at umaapaw guys. So nakikita nyo, nandiyan pa rin yung ating light boat, nakailaw pa rin yan. So habang hindi talaga total na maliwanag ay siguro ay ating fishing master, sabi niya, ito daw yung kawa namin na kahapon, tinapatan, so hindi namin ito naarihan kasi medyo mailap, so ngayon sumilong nga. Pagpatuloy ko guys na ito yon, habang may hindi talaga napakasikat ang araw, nandyan pa rin yung ating light boat na nakailaw para hindi kumalat yung isda. Although pagka ganitong kaliwanag na nakikita nyo sa ngayon, ay medyo humihiwalay na sila dyan sa ilaw ng ating light boat. So, ang ating skip, ang ating main skip guys. Ang ating skip lawagan guys. So, sabi ko nga, yung ilaw natin na ginagamit ay na-attract yung isda. Ayun, may tumilang yellowfin. May na-attract ang isda sa ilaw natin kasi yung isda nating inariyahan na silong ay na-attract or humahalo dun sa pagkain nila, which is ang pagkain nila na dilis or mga flying fish or maliliit na isda ay tumatapat mismo o na-attract sa ating ilaw. Kung kaya nga, kung nasa ng pagkain, nandoon yung mga
tuna, skipjack na yan na sumisilong sa atin. Yun po guys, ang kung bakit sumisilong ang ating isda ay dahil sa na-attract yung maliliit na isda na siyang pagkain ng ating mga tuna at skipjack. Kaya naman, pagdating ng madaling araw, yan ay intact or buo sa ating tapat ng barko or sa mga katulad ng skip or light boat guys na tinatawag. Basta inilawan yan guys at may isda, lumalapit yan sa ating ilaw. So yun ang kagandahan dito guys, napaka-high-tech ng ating pangingisda dahil napag-aralan to ng mga ating mga eksperto na ito yung magandang ilaw, ito yung magandang proseso, ito yung dapat gawin para mahuli ang isda. Lalo na kung mailap ito at hindi mahuli sa araw, sa madaling araw naman nahuhuli guys. Yan na for the meantime, stay tuned mga kasimahang isda at mga 2 hours to at magpiprepare tayo ngayon for flight maya-maya pag natapos tayong nakapagsalok ng ating mga nahuling isda sa ating silong ngayon. So, sa panahon ito guys, halos puro silong ang mga huli ng ating mga fishing boats. Kahit ibang company, ganun din, mga silong-silong din sila. So, thank you Lord kasi nabe-bless yung mga kasamahan din natin dito at ibang company. Ayan guys, thank you. May ebidensya na guys. Ayan. Ang tingnan natin ay tuna. Yan o guys. Malaking tuna yan. O, dalawa sila. Yellowfin na 3.5 yung isa. Tuna pa rin. Ayan. Dito guys kasi nakasanayan namin na tawagin pagka ang isda ay 10 kilos pataas, tuna ang tawag namin. Pero pagka mga 3.5, 1.5 to 5 kilos, yellowfin lang. Pero isa lang po yun guys. Ayan. Nakikita yung nakaitim na yan, nakamaong na yan. Yan ang ating fishing master mula sa Bantayan Island sa Cebu. Barangay Ocoy guys. Si Cap Joel Isabille. Ayan, another thing nga guys. Oh. Another tuna guys. Malaki-laki din yan. So, thankful kami ngayon lalo na kasi may birthday celebrant tayo ngayon. Shout out kay Tarcisio Pabia Jr. Ayan. Usually guys, pag may mga birthday celebrant, pinibless talaga. Although nagkakataon, pero hindi lahat naman ng pagkakataon. So, ayan. So, dito naman pakikilala ko ulit sa inyo sa mga bago lang. So, hindi nyo pa nakikilala ang ating chipmate. Itong ating chipmate si Mr. Jeremy de Austria ng Tingloy, Batangas. At ang ating mga kapitan, ayan, si Cap Eldorado, si Edison Eldorado, ayan guys, from Iligo. At de Austria Lopez nga pala. Ayan, napakilala ko na ating fishing master mula sa Bantayan Island. Sa taas ay mga taga-barangay Barangay Ukoy. Yan, Barangay Ukoy. Good morning sa inyo lahat dyan. Ayan, ating fishing master, kita nyo kanina, siya yun nandoon na sinasabi ko na nakaitim na nakamaong. Siya yung fishing master. The all-around fishing master, guys, kasi pagka may mga pulit-pulit yung lambat, nandun lang agad siya, nagtatahi na siya, naghahayuma. So, ganyong ka-hands-on. Hands-on yung ating fishing master, guys. Kaya, nakakatuwa naman, tsaka talaga good example talaga siya sa mga tao niya. Kaya naman, kita nyo, ang ating mga kasamahan dito ay alerto. Pagka sumigaw na yan, sigurado kayo dyan. May kalalagyan kayo. Joke lang. Ayan. Guys, medyo umulan na. Umulan dito ngayon. Maaga pa, umulan na. Siguro mga, ayan, may mga subas ko kasi sa palibot. Pagdaan dyan, mamaya, pag naubos ang ulan, maganda na ulit ang panahon kasi dumadaan lang talaga siya dyan sa ating area. Ayan. Kita nyo, may isang ibon pa dun, no? Yan ang ibon, no, guys. Oh, nakabantay yung ibon dyan, no? Ayaw umalis dun, no? Ayan. Hindi siya nabubugaw. So, ganitong ulan guys, passing rain lang ito, mga ilang minuto lang ito. Pag naubos yung mga kaulapan niya na medyo maliwanag na ulit. Silungan din pala si John. Ayan guys.
So, panahon talaga ng silong kasi yung isang sister boat namin. Siguro kanina yung mga object sa paligid kanina. Pangalo na makita siguro ba? Ano ko sa niya? Ayan guys, natuhog na nga ng ating diver ang o-ring kung saan yung o-ring na yan nakakonected yan sa ating mga pataw na yan na pag maraming tinuhog guys, malaki yung capacity ng ating bag portion na paglalagyan ng ating isda na nahuli. So, 10 yung tinuhog niya. So, pagkaganyan, maganda-ganda yung laman ng loob ng ating lambat. Pero, since yan ang advice ng ating fishing master, baka maganda na sa loob ng ating lambat. Pero minsan, pagka nagdidepende tayo sa sonar, ang kalimitan nangyayari, pag marami pa ring dili sa loob ng ating lambat, habang ito ay sinosonar, makikita nyo na malaki ang indication. Pero kukunti lang pala yung ating nahuling isda at puro dilis lang pala. Sana hindi tayo mapeke. Usually may nangyayaring napepeke tayo sa sobrang laki ng indication sa loob ng ating lambat ay yung pala mga dilis. So, sa nakikita naman natin dito kanina, may mga yellowfin tsaka tuna na nagtitingahan na ngayon at pumipisik-pisik kanina. So sana madami lang at hindi tayo mapeke ngayon. Kasi sa dami ng tinuhog na o-ring na ito, maganda-ganda ito. At abutin ng daan to nilada pagka ganyan kalaki yung tinuhog na o-ring. Pero sabi ko nga, walang 100% assurance na ganun kadami. Kasi sa nakikita ko ngayon, wala pa ako nakikita nga ganun talaga nag-iipo-ipo. Kasi guys, sa loob ng lambat na makipot na at nag-ipo-ipo na yung loob na yan, nakikita nyo sa gitna niya, pag nag-ipo-ipo na yan at makapal yung alon-alon, maraming isda guys. Kaya sa ngayon wala pa ako nakikita, pero sana lang, hoping na maganda yung nakita ng fishing master natin, depende dito sa pinatuhog niya na o-ring. So, antabayan guys kung gano'ng karami ito mamaya. At yun po ang paliwanag. Minsan napapeke, minsan totoo, minsan sobra-sobra, minsan naman kulang. So, tapat-tapat lang talaga guys. Ayan. Thank you. Malapit-lapit na. Tabay tayo guys. Si Mangis na. Shoutout sa ating 547,000 followers sa Facebook. At ganoon din sa ating YouTube channel. Nasa 6,000 pa plus na po ang ating YouTube channel, mga subscribers natin. Shoutout po sa inyo. Hindi ko po kayo kayang isa-isahin na shoutout, kaya panglahatan na lang po. Ito po ang inyong kasimangisda, the original, ginagaya, ngunit sabi nga, original is always the best. Thank you and good morning. Guys, mukhang napeke kami sa laki ng indication sa fish finder ng ating nagilaw. Puro tuna lang pala ito. Hindi ko nang karamihan, pero thank you Lord kasi blessings talaga nito. Malaman natin mamaya. Medyo kalaskas na sila dito ngayon. Pero puro tuna daw na nasa loob ng ating bag portion. At ang karamihan daw dun sa tumapat sa silong nila ay galunggong. So tama-tama rin, may pangulam tayo guys. Galunggong muna. So, mahalaga, may huli tayo. Ang dagdag sa ating bodega. At ngayong araw na ito ay katapusan na. So, malalaman natin kung magkano ang bonus, catch bonus ng ating mga kasimangis. Kasi monthly guys, kung anong huli mo, yun ang ibo-bonus mo. Diba, ilang daan tonelada ang bonus mo, may corresponding amount yun na bonus. Kada tao ay may bonus guys. Ayan. So, bukod sa salary nila dito, meron silang catch bonus na tinatawag. So, depende sa kung gaano kadami ang nahuli mo sa loob ng isang buwan, yun ang bonus mo. May amount yun, guys. Iba't iba ang amount, depende sa position mo dito. Kung ikaw kapitan, fishing master, chief engineer, assistant engineer, oiler, skipman, chief mate, second navigator, diver, speedboat driver, at kusinero guys. Siyempre, iba pa rin yung sa piloto at saka sa mekaniko. May bonus din kami dito guys, kaya talagang kailangan magsikap tayo para mas maganda ang kita ng mga kasimangis na. Ayan. So, puro to na tayo guys. Pahinga muna ako sandali. Sa shower muna ang inyong kasimangis na.
Antabayan natin mamaya hanggang sa pagsasalok. Thank you. Good morning. Ayan guys, may nakahingi tayong rumpi or barracuda. Kasama sa silong natin yan guys. Si B1 meron din. Marami sa silong guys ngayon, maraming barracuda. Masarap itong sinabawan, prito, pangat, daing yan. Ito, pagka may silong. Ito guys, yung silong natin. Kaya salok na. Malalaki siya, pero konti lang siya. Ayan. Nateke kami, pero blessings pa rin ito. Hoping kami na malaki, na marami pero ganito yung nakuha natin. So, tingnan natin kung meron pa. Puro good quality. Few but good quality naman. Mataas ang presyo niyan guys. Ayan. May pang-ulam na kami. Ayan. Libre ulam dito guys. Pure na pure talaga. Thank you. May nasasalok pa talaga. Ang dami lang! James, can I see that? Yes! Wow! Barracuda ni James, ang dami. Rumpi ha? Dahil ulam nila. Marami-rami to. Oy! Purong-puro talaga. Walang nahalo kahit konting gulyasan. Meron pa. May kinukuha silang yan. Nakasama sa malalaglag sa bodega eh. Laki niyan, bro. Ayan. Malaki. Kanya-kanyang tago para may ulam sa mga darating na araw. Daig ng masinop ang masipag. Ayan guys, may ulam na. Libre lamang, mahal ang kilo nito guys. Barracuda, rumpi, ano pa isang tawag dyan? Sugon. Sugon, yun. Yan guys, pagka nakaka-arya kami ng silong ganito, kanya-kanyang kuha para may pang-ulam. Kasi pag sawa ka na sa gulyasan o sa tuna,
may alternate ka naman. Ayan. So, manghihingi pa ako ng isa. Wala na ba mahingi dyan? Ayan. Oh! Wala na. Akin yan, akin yan! Akin yan, akin yan. Pwede pa yan. Akin yan, ha? Akin yan. Ayan guys, piraso na lang natira sa loob ng ating fish bag. So, tinatali na ng ating chickmate kung ilan yung nakuha. Konti lang guys, pero good quality. Few but good quality guys. Maganda ang presyo nito. Kaya, bawi lang sa gastos at sa pagod ng mga kasimang isda. Ayan. So, maya-maya, preparing na kami for flight. Lilipad kami for searching na kami ng isda gamaya. Ayan. Try ilan? 3 minutes na. Ilan tons? 7 tons? 11 tons guys. Oh, thank you Lord, naka 11 tons kami. Not bad. Thank you. Dali mo lang parte ko dyan. Ayan, hila-hila na. Ang aking kaparte, ayan guys, akit na kami. Hindi naman ito kasama guys sa aming hinuhuli na binibenta. Kaya ito, pangkain lang yan guys. Thank you for watching mga kasimangis na for 547,000 followers sa Facebook page. Meron din sa ating YouTube channel. Saan man dito meron talagang isda. O yan pa. O, punta na kami sa taas. Yan ang aking isda. Thank you. Simangis na lamang.